May isang problema ang Lakers na hindi kayang takpan ng highlights ni Luka Doncic. At hindi ito tungkol sa starting five, kundi sa bench. Sa likod ng malalaking pangalan, nandyan ang malaking tanong. Sino ang magdadala ng second unit kapag naupo sina Luka at Austin Reeves? Dahil ngayong off-season, lumalabas ang pangalan ni Coby White bilang isa sa mga posibleng target ng Lakers. At sa unang tingin, parang perfect fit. Pero kapag sinilip mo ng mas malalim, baka hindi ito ganun kadali. Ang plano ngayon ni Rob Pelinka ay malinaw. Gumawa ng mas ideal na roster para kay Luka. More defense, more wing depth, more spacing at mas maraming players na kayang gumalaw without the ball. Dahil kapag si Luka ang centerpiece mo, kailangan lahat sa paligid niya ay swak sa sistema. At doon nagsisimula ang komplikasyon kay Coby White. Oo, magaling siyang scorer. Kaya niyang mag-init instantly off the bench. Kaya niyang tumira, gumawa ng sariling offense at magbigay ng momentum kapag bumabagal ang laro. Pero ang tanong, worth it ba ang presyo? Dahil ayon sa reports, hindi raw basta-basta tatanggap si White ng murang kontrata. Mas gusto niyang manatili sa Charlotte maliban na lang kung may team na handang magbayad ng malaki para kunin siya. At dito pumapasok ang realidad ng Lakers. Hindi unlimited ang salary cap nila. At habang gusto nilang palakasin ang bench, kailangan din nilang ayusin ang depensa. Kailangan nila ng wings, kailangan nila ng versatility, kailangan nila ng toughness. Hindi lang another scoring guard. Dahil sa totoo lang, meron ng dominant ball handlers ang Lakers. Nandyan si Luka, nandyan si Austin Reeves. Parehong kailangan ng bola, parehong creators. At kapag nagdagdag ka pa ng isa pang high usage guard, may possibility na maapektuhan ang chemistry at rotation balance. Pero may dahilan kung bakit interesado pa rin ang Lakers kay Coby White. At yon ay insurance. Dahil nitong nakaraang season, parehong nagkaroon ng injury issues sina Luka at Reeves. At kapag nawalan ka ng isa sa kanila, biglang bumabagsak ang ball movement ng second unit. Doon magiging mahalaga ang isang player tulad ni Coby White. Isang guard na kayang magpatakbo ng offense kahit hindi superstar. Isang player na kayang gumawa ng puntos nang hindi kailangan ng complicated system. At nakita yon sa role niya bilang sixth man sa Charlotte. Tahimik pero sobrang valuable. Pero may isa pang reality check dito. Mas practical para sa Lakers si Marcus Smart. Mas mura, mas defensive-minded, mas swak sa identity na gustong buuin ni Pelinka. Habang si Luke Kennard naman ay nagbibigay ng shooting na kailangan ni Luka para sa spacing. Kaya posibleng hindi simpleng best player available ang magiging desisyon dito. Kundi, sinong player ang pinakakailangan ng Lakers? At minsan, magkaibang dalawang yon. Dahil hindi lahat ng talent automatic fit at hindi lahat ng malalaking pangalan solusyon sa totoong problema. Kung makukuha ng Lakers si Coby White, walang duda na tataas ang firepower ng second unit nila. Pero tataas din ng pressure sa rotation, sa salary cap at sa overall chemistry ng roster. At sa panahon ngayon ng NBA, hindi sapat ang maraming scorer lang. Kailangan ng tamang balanse. Kailangan ng sakripisyo. At higit sa lahat, kailangan ng malinaw na identity. Dahil kung seryoso ang Lakers na bumuo ng championship team sa paligid ni Luka Doncic, bawat galaw ngayong off-season pwedeng magdala sa kanila sa finals o magpalalim ulit sa parehong problema. At kayo, handa ba kayong i-risk ng Lakers ang future flexibility nila kay Coby White? O mas kailangan nila ng depensa kaysa panibadong scorer? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng deep NBA analysis, subscribe na sa Bench Reaction PH.